Magandang araw mga boss. After ko magawa yung kalampag nito sa ilalim, dito naman ako sa manibela. Pakinggan yung mga boss pag pinipihit ni customer yung manibela. Oh. Ano? Alam niyo ba mga boss na napakalaki na nagastos dito ni customer dahil pinalitan ito ng mga pyesa sa pang ilalim niya. Pero yung kalampag at vibration dito sa ilalim, pati ang ingay na yan sa manibela pag inilik ko, hindi nawala. Kaya ayan naman yung isunod kong i-diagnose. Sige nga sir, galaw-galaw yung dati. Mabilis. Mabilis pero maiksi lang, oh. Pinapaliko-liko ko kay customer itong manibela niya pero wala akong maramdaman na ingay dito sa rack and pinion. Kaya sasabihin ko kay customer na lakihan niya yung pagpihit ng manibela para marinig ko kung saan gagaling yung ingay niya. Pakinggan nyo mga boss, may iingay dyan, parang goma na naiipit. Dito ko yung naririnig sa shock absorber mga boss, kaya ililipat ako ng pag-diagnose dito sa shock absorber niya. Kita nyo mga boss, hinawakan ko itong coil spring niya, magaspang ito pag gumagalaw-galaw. Parang nandito sa shock absorber, bagong palit daw sa shock absorber dito. Sa nararamdaman ko mga boss, hindi maganda yung lapat ng shock mounting, pero lipat ako muna dito sa kabilang side para masigurado ko kung saan talaga nang gagaling yung ingay pag nililiko yung manibela. Dahil nga sa malaki na yung ginastos dito ni customer, kita nyo naman yung shock absorber, bago yan. Pati yung shock mounting yan, bago. Kaya lang, ito na yung suspect ko mga boss, na pinanggagalingan ng ingay niya, na malamang sa shock mounting ang problema, hindi maganda yung pagkakalapat niya. Inulit ko nga yung pag-check ko dito sa rack and pinion, pero wala akong maramdaman na ingay. Kaya kahit sinabi sa akin ni customer na bago yung shock absorber, pati itong shock mounting, sabi ko wala tayong magagawa. Kasi nga, ayan ang lumalabas sa diagnose ko. At may ilang video na ako na ganyan ang problema. Kung hindi sablay yung pesa, yung paggawa naman. At dahil nga sa paghatol ko, tinawag ako ni customer para makita ko daw yung pinagpalitang pyesa at ma-explain ko kung sira na ba talaga itong pyesa niya or hindi pa. Dito ako magsimula sa shock mounting mga boss. Sa nakita ko dito mga boss, itong shock mounting niya, wala pa yung problema. Ang magpapatunay dyan, kita nyo, yung quality niya, good na good pa. Sinasabi ko ito mga boss, hindi para manira, kundi para matuto kayo at malaman nyo kung yung pyesa ba ninyo ay palitin na or hindi pa. Tingnan nyo itong isa pang shock mounting niya. Mapapansin mo yan mga boss, pag sira na yan dito, parang magkakaroon siya ng lamat sa gilid. Kasi goma yan eh, goma to eh. Magkakaroon ng lamat dito yan. Ayun na pala tandaan. Pero pag ganyan, tingnan mo, pag pinunasan mo, ang ganda pa. Walang problema. Tapos ito namang ito yung racking niya mga boss. Actually, pag ginanon-ganon mo yan, gagalaw-galaw yung bola eh. Eto nga, wala oh. Ni may tulak ko, hindi ko yan maitulak ko oh. Kung titignan nyo oh, tulak yan ah. Oh, ayaw oh. Oh, ayaw niya talaga matulak. Kasi siguro igagato ko talaga matigas siya eh. Ayan oh. Ayaw talaga. Ngayon, dito naman sa tie rod mga boss, sabi ko sa inyo lagi, yung daliri mo lang oh. Ayan oh. At yung daliri ko mga boss oh. Pinipersa ko na yan, ayaw. Oh, ayaw pa rin. Pero kung pepersahin ko ng persahin talaga mga boss, ayan, oh, matigas pa rin, oh, nanginginig pa, oh. Ibig sabihin mga boss, okay pala talaga to, oh. Okay pa yan. Pero pag ginano mo siya ng daliri nyo mga boss, yan, malambot. Pero hindi ibig sabihin sira na, hindi ganun. Pag kalog sa bola, magagalaw mo to. Yan, kakalugin mo ganun, yan. O kaya pag ginalaw mo ganun, tumutunog siya, tok 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 tok, ayan. Palitin na rin yun. Ngayon, ito naman mga boss, yung stabilizer linkage niya, ito, ganun din, parang tie rod din to eh. Pag yung bola na to, ito yung bola niya sa loob ng housing, nagalaw mo na, kumakalog-kalog na yan, ibig sabihin yan, sira na rin. O kaya, ginano mo ng daliri mo, tapos tok-tok-tok, tumutunog na siya, palitin na rin yan. Pero pag ganito mga boss, ganyan siya katigas, oh, hindi mo siya maano ng daliri mo, ayun, o yan, o yan, ganyan, pipersahin mo, kasi maliit lang to eh. Ayan, pero sa mong ganun, okay yan. Ibig sabihin yan, okay pa yan. Pero pag nagagalaw mo na siya na ganun sa loob, wala na, palitin na rin. Oh. Oh. Yan oh. Yan. Ganun din sa kabila oh. Bagamat medyo malambot siya, pero walang kalog. Oh, walang kalog sa loob.
Kaya nga ang sabi ko kay customer, charge to experience na lang. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Pwede niya naman niyang i-reserva. Next time, ingat na siya. Abangan niyo yung full video nito mga boss at muli maraming salamat sa panonood at baka pwede naman kung okay lang sa inyo, pasubscribe itong channel ko. Salamat!